Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Papuri mo ang pangalan ng Panginoon. Pagpakailan at sa pangalan ng Jesus. Ito po mga minamahal na kabagayan sa inyo lahat. Magandang gabi po. At narito na naman po kami. Pagbahagi po namin salita ko ng Panginoon. Paglingkuran ng ating Panginoon. May palaganap po yung mabuti po kanita. At yung kabutihan po na ito. Pagkat napakabuti po ng Panginoon at ang kanyang kagandahang loob po at pagpapakailan. Kaya mga minamahal ng kababayan, nangyayaan po namin kayo sa mga kami na ating pong bulay-bulayin po at pagkaralan. Alamin po natin kung ano po ang dapat gawin na lumalang, kung ano po yung kalooban ng ating panatamang mga. Kaya isa niyo po lahat na pamatisan po magkaroon ng oras at panahon po na makapakinig natin. Napakahalaga po namin ang tao po yung makapakinig ng salita po. Muli po, kadariban kayo po at ang dito mga kasama po. Agaw. Yun nga po mga babayan, muli magandang gabi sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at muli po kami ay narito upang patuloy na maglingkod sa Panginoon at ibahagi ang kanyang banal na salita na po, ang mga aral na mula sa banal na kasulatan na kanyang itinuro sa atin upang tayo ay manahan dito ayon sa nasusulat. Kaya nga po muli kami po ay nagpapaanyaya sa inyo na halina po kayo, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa ilayo tayo ng Panginoon sa maling diwa, maling unawa at maling aral. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Salamat sa Panginoon. Muli po na may tulungan kabayan po tayo ng Panginoon na tayo po bigyan niya po ng lakas at katantangan na makapaglingkod sa kanya may bagay na kapag ito nga po sa aklat po ng Nahum Banatang 1 talatang ito po, ang sabi po rin ng naman ng kababayan kayo po lahat kung meron po kayong banal na kasulatan at halina po kayo sabayan niyo po kami pagulin po natin pagkaralan po natin sa ito dito po sa aklat po ng Nahum ng 1 talatang ito ang sabi po rito ang Panginoon mabuti katibayan sa kaarawan ng kapagkakagan at nakikilala niya po na maglalagap ng kanyang tiwala. Kung napakaganda, yung kilala po ng Panginoon, alam po niya, nakikilala po ng Panginoon. Sino po yung nakikilala ng Panginoon? Yung naglalagap ng kanilang tiwala sa kanya. Pagkat ang sabi po, ang Panginoon ay mabuti. Mabuti po talaga yung Panginoon. Ang nais na po ng Panginoon na ang lahat po ng tao ay maligtas at makalam ng kanilang. Ang ibig po ng Diyos na maligtas po ang lahat ng kanilang at makaalam po ng kanilang. Kaya lang po marami po mga tao na talaga po na napakabigas po ng ulo, napakabigas po ng puso. Ayaw pong sumunod din sa kalooban ng Panginoon. Pero po, ang Panginoon po ay ang sabi po rito ay katibayan sa kaarawan ng kapagkamagan. Yung kaarawan ng kapagkamagan, pag mayroong mga problema, mga kabuluhan, bulera dito yung tao. Marami pong mga tao na marami pong kabilang sa kanyang buhay. Pero kapag ang tao ang pinagtiwala sa Panginoon, ang sabi po nakikilala niya yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala. Kilala po ng Panginoon. Alam po ng Panginoon kung sino po yung nagtitiwala po sa kanya. Kaya ngayon, ibinahagi po namin kagabi
kapag ako'y nanumbalik sa Panginoon, makikilala niya po yung mabuti at yung masama. At malalaman niya po yung sino yung naglilingkod sa Panginoon at yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Kaya ito yung napakaganda na ang tao po ay magtiwala po sa Panginoon. Sa Panginoon po tayo umasa, kaya po tayo magtiwala. Kaya nawa po ay patuloy na ang Diyos ko yung makapagtandaan po. Ito po sa aklat po ng Jeremias sa Lumang Tipan. Kabanatang 17, talata 7, ang sabi naman po rito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ang ang. Ito naman po ay tinutukoy po yung tao. Kung yung tao po, mapalad po yung tao na ang sabi na tumitiwala sa Panginoon. Pag sinabi po kasi hindi yung may tiwala, ito po patuloy po itong pagtitiwala. Hindi po tumiwala minsan tapos hindi na po nagtiwala patuloy. Minsan lang po nagtiwala, kalaunan po, sa katagalan po na wala na po yung tiwala. Hindi po ganun po. Ang taong pumapala, ang kanya pong pagtitiwala ay tuloy-tuloy. Sabi po rito ay tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ang aming Panginoon. Dapat po tiwalaan po natin sa Panginoon at yung pag-asa po natin sa Panginoon. Yung iba naman po, meron po tayo napapakinggan noon. Hanggang ngayon napapakinggan po ng iba mga tao. Ang sinabi po sabi po ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sabi po ng iba po, marinig ko po noon. Hanggang ngayon po may nagsasabi ang kabataan ng pag-asa. Pero dito po ang pag-asa ay ang Panginoon. Ang sabi, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya ang pag-asa po natin na kahit ano pong mga masamang mangyari po, kahit ano pong dumating yung kaguluhan, kahirapan, kapag ang tao po tumitiwala sa Panginoon, ang sabi ko ay mapala. Tapos yung pag-asa na pinasa ko. Salamat. Kadari. Yan nga po mga kababayan na tunay nga po na dapat tayo ay sa Panginoon magtitiwala. Ano po ba yung sinatawag na pagtitiwala? Ano po? Kasi sa ating panahon po maraming tao na may mga pinagtitiwalaan. Kagaya nga po ng buhay pananampalataya. Unang-una po sa buhay pananampalataya, nandun po yung paniniwala o pagtitiwala. May mga tao na tumitiwala doon sa mga nagtuturo sa kanila. At paniwalang-paliwala sila na yung nagtuturo sa kanila ay sugo ng Diyos. At kanilang pinatotohanan sa kanilang sarili na yun daw ay sinugo ng Diyos ayon sa kanilang mga sariling sinasabi na hindi nakabatay ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay po na pagtitiwala, mga kapatid, sa Diyos, ano po, ayun pong nananahan ka sa salita niya. Sapagkat kung ang ating pong tinitiwalaan ay yung salita ng tao, yun po ang sinasabi ng Diyos, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao na ang ginagawang kanyang bisig ay yung laman o yung tao. Hindi po naman kayang magligtas ang tao. Kaya nga po sabi ng Diyos kung anong bagay ang iniuutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag ninyong daragdagan, huwag ninyong babawasan. Yan po ay nakasulat dito sa Deuteronomio 12:32. 12:32 sa 12:32 ng Deuteronomio.
Kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, o sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Dito po, ang Panginoon ay nagsalita na kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Bakit ang Diyos ay nagsasalita na huwag kang magdadagdag, huwag mong babawasan ng kanyang salita? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang tao po ay nadadaya ng kanilang sariling puso. Kaya nga po yung mga pinag-aaralan natin na ang puso ay magdaraya at lalong masama ng higit sa lahat ng bagay. Pag ang tao po kasi nagtitiwala sa haka ng kanyang puso, siya po ay maliligaw sapagkat mandaraya po ang puso ng tao. Ano po ang dapat na pagkatiwalaan ng tao? Ang sabi nga sa Jeremias na binasa natin kapatid na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Ano po? Kaya kapag ang tao ay tumitiwala sa Panginoon, siya po ay magiging mapalad. Mga minamahal na, ang sino mang tao na hindi nananahan sa aral ng Diyos ay hindi po sinasamahan ng Diyos yan. Dito po sa ikalawang aklat ni Juan, dito sa ikalawang sulat ni Juan, ano po, basahin po natin sa kapitulo, sa talatang 9. Ano po? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya sino man po na mga nagpapatuloy, mga taong nagtuturo na hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi po tinatahanan ng Diyos. Hindi po sinasamahan ng Diyos yan. Kaya tayo po ay dapat sa Diyos po magtiwala. Ano po ang ating pagtitiwalaan sa Diyos? Na ang sabi, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. At ayon din po dito sa Kawikaan, ano po, may nakasulat po kasi rito sa Kawikaan. Ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan, ano po, dito sa Kawikaan, dito po sa Kawikaan 19:21, ganito po nakasulat. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Ayan. Lumalabas po kasi yung maraming katha sa puso ng tao. Kaya mahigpit po ang Diyos pagdating sa kanyang aral. Kasi ang tao po madaling gumawa ng sariling katha. Ngunit ang sabi ng Panginoon, yung kanyang payo ang tatayo sa katotohanan. Marami po kasing pastor sa ating panahon na nangangaral, nagtuturo, hindi naman po ayon sa aral ng Diyos. Sila po yung nagtuturo ayon lang sa kanilang naisip, sa kanilang mga haka-haka. Ano po? At maraming po nagtuturo dahil sa pera, sa pakinabang. Kaya kahit ano na lang ang kanilang masabi, na hindi naman ayon sa nasusulat dahil sa pera. Kaya nga ang salita ng Diyos, ang sabi niya, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, huwag mong dadagdagan. Siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya nga po sabi ng Panginoon dito sa Isaiah, ano po, yung mga tao na gumagawa ng sariling mga katha, sabi ng Panginoon, upang malaman ninyo ng aking salita ang siyang mananalig. Basahin po natin dito sa Isaiah, ano po? Sa Isaiah 14:24. Basahin po natin. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala,
gayon mananayo. Yan. Kung anong iniutos ng Panginoon, kung anong kanyang sinalita, siya pong mananayo. Hindi po pwedeng sabihin ng tao, Brad, pwede na yan. Maliit lang naman yan na pagkakamali. Pagdating po sa aral ng Diyos ay, ang aral niya po ay dalisay. Ano po? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na hanggang sa ako'y pumarian, magsikap ka sa pagbasa, sa pagtuturo, sa pangangaral. Kaya ang tunay po talaga na tagapangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos ay yung kanyang itinuturo ay ayon sa nababasa. Ano po? Basahin nga po natin yung unang Timoteo 4. Ano po? Unang Timoteo 4 talatang 13. Ano po? Hanggang sa ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Yan. Kaya nga po sa bandang huli, sa talatang 16 na, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Napakahigpit po pagdating sa aral. Kaya nga sabi ng Diyos, kung anong iniuutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Bakit? Sapagkat sa paggawa nito, yung sa pagtuturo sa pangangaral, ay yung aral na nag-iingat ng tao. Dahil ang kanyang ililigtas, yung kanyang sarili, pati yung mga nagsisipakinig sa kanya. Ano po? Kaya nga ang sabi dito sa talatang 13 ay, hanggang sa ako'y pumarian, ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Yan. Marami po kasing nangangaral, nagtuturo na mayayabang. Ano po? Kagaya ng iba na ayaw nilang pagbasahin ng Biblia ang kanilang mga membro. Ang gagawin nila, bibigyan nila ng pamplito na kanilang mga sariling gawa, na nilalagyan nila ng sariling nilang talata na ayon sa kanilang sariling paliwanag. Hindi po yan ang tunay na pagtuturo. Hindi po yan ang tunay na pangangaral. Kasi ang tunay na pangangaral ay sinisikap. Saan? Sa pagbasa. Sa pagbasa. Sa pangangaral, sa pagtuturo. Ngayon, anong sabi ni Apostol Pablo sa binasa natin, tulad ng binasa natin kagabi, sa 2 Korinto 1:13, ang sabi niya, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa. Ha? Balikan nga po natin yun, mga kapatid, yung binasa natin na 2 Korinto 1:13. Ano po? Sabi rito, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa. Ayan. O kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Ayan. Ano ulit ang sinabi dito ni Apostol Pablo? Ha? Sapagkat ipinaubaya na namin sa inyo na sumulat kayo ng mga pasugo at iaral ninyo sa inyong mga membro. Yan po ba ang nakasulat? Hindi po Ang nakasulat, sabi ni Apostol Pablo, hanggang sa ako'y pumarian, magsikap ka sa pagbasa, sa pagtuturo, sa pangangaral. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako
na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Ngayon, pipilit ng tao. Ayaw daw nilang pagbasahin ng kanilang mga miyembro dahil maliligaw daw. Maliligaw, mapupunta po kasi sa katotohanan. Malilito sa aral ninyo kasi ang aral ninyo hindi katotohanan. Di po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, sa binasa natin kanina, 19:21 ng Kawikaan, maraming katha sa puso ng tao. Pero kahit ano pang gawin ninyo, ang payo pa rin ng Panginoon ang siyang tatay. Di po ba? Kaya nga ang sabi sa kanina sa Isaias na sinasabi ng Panginoon na kung anong aking pinanukala, kung anong aking iniisip ay siyang mananayo. Hindi po pwedeng tumayo ang aral ng tao. Ano po? Hindi po pwedeng mananayo ang aral ng tao, kundi ang aral ng Panginoon ang siyang tatayo. Ano po? Dito sa, balikan po natin ang Isaias, dito po sa Kapitulo 46 talatang 10. Ang sabi rito, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Yan. Ano man ang gawin ng tao, ang sabi ng Panginoon, ang payo ko ang mananayo. Ang salita ng Diyos ang mananayo. Ano po mga kababayan? At dito po sa Jeremias, ang sabi niya, ang salita, ang aking salita ang mananayo. Walang sino mang tao na yung kanilang mga sinasabi ay hahayaan ng Diyos. Sapagkat marami po sa Israel kung bakit ang Israel ay pinabayaan ng Diyos na mawasak, sakupin ng mga kaaway. Bakit? Sapagkat sila'y nagsilihis sa kautusan ng Diyos. At hanggang sa dumating ang ating Panginoon Jesucristo, hindi tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Di po ba? Kaya kung ano yung sinalita ng Diyos, yun po ang mangyayari. At sa katapusan ng sanlibutan, ang salita pa rin ng Panginoon ang mananayo. Pagdating ng paghuhukom, ang salita ng Diyos ang tatayo laban sa atin. Ano po? Basahin po natin dito sa Jeremias Kapitulo 44 talatang 29. At ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan kayo sa dakong ito upang inyong makilala na ang aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikasasama. Yan. Pag ang tao pala ay gumagawa ng mga sarili nilang gawa na hindi ayon sa aral ng Diyos, talagang sabi ng Panginoon, makikilala ninyo na ang aking salita ang mananayo laban sa inyo. Yan. Kaya ano man po ang ginagawa ng tao, wala po tayong magagawa laban sa Diyos. Sapagkat tunay nga po ng kanyang salita ay siyang tunay na tatayo laban sa atin. Kaya nga po ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Malinaw po yan. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Pag sinabing huwag mong babawasan, sino ka man na nakabasa ng salita ng Diyos, sino ka man na nakikinig ng salita ng Diyos, pakinggan mo ang sinabi ng Diyos. Kung anong kanyang sinasalita, huwag kang magdagdag, huwag kang magbabawas. Malinaw po yan mga kapatid. Nito po muli ating kapatid, Dad. Yan po yung napakaganda po. Kasi po, yung salita po ng Diyos, dinagdagan, binawasan, makatandaan po natin yung tao po
naliligaw po. Kasi po, iba na po yung kanilang napapakita. Dito po sa aklat po ng Isayas, Kabanatang 2. Ang sabi po rito, sa kautusan at sa pagtotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Walang ilaw. Sa English po kasi light. Ano po? Sabi po rito, napakalinaw po sa kautusan at sa pagtotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang ilaw sa kanila. So, walang ilaw. Kaya kapag nangangaral po at nagtutulog, kapag po binabasa, sabi nga nung binasa ng pag magdadagdagan mo ang mga sabi po din sa panakalat na naman. Ito naman sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5. Meron din po binatang na patungkol po sa pagpundarat na gano'n ng pagpapaalam. Ang sabi po rito, sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6, ang sabi ko rito, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nangangamin sa Kanya, huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita, mga Kanyang gawin ka, at masundan kang sinungaling. At po, brother, napakalinaw pa na ang naman, bawat, po, pero kami ng bawat salita, po, bawat salita ng Diyos. Ano po? Ano po yung bawat salita ng Diyos? Subok, siya'y kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. O kalasag. Yung salita po ng Diyos, subok yan. Panang po yan. Kaya kapag ikaw po ay tinatanong, isinagot ko yung salita ng Diyos, tanggap po yan. Ang sabi ko rin ay huwag ikaw po dadagdag sa kanilang mga salita. Bakit po sinabi huwag makakanyang sawin ka at masundan kang sinungaling. Kapag dinagdagang po salita ng Diyos, masusundan kong sinungaling. Sa marami po, kung ano na lang po yung sinasabi, ano na lang po yung tinuturo. Marami po tuturo ko yung tao, mga nagpapakilala ko. Iba-iba na po, ano po, nalilito po yung iba. Hindi po ganun. Pagkat yung salita po ng Diyos, yung po na talagang kalasag, pananggap po salita. Kaya marami po rito na mababasa po tayo na sinasabi na yung salita po ng Diyos, pagdadagdagan, magbabawasan na po. Kasi kapag ginawa po ng tao, yung tao po magiging sinungaling. Kaya nawa yung patuloy po ni Mama. Lalo na po sa marami pong mga gumagamit ng pangalan ng ginagamit ko yung salita ng Panginoon na yung iba po, hindi na po salita po kanila po natin. Kaya ang sabi po, kung hindi sila magsalita ng aling po sa kautusan natin, sa patotoo, tunay na walang umaga sa kanila, wala pong pilit lang po sa mga tao na hindi po nagsasalita ng aling natin. Kaya naway tulungan po tayo na kapagan po ng sa mga tao at mga patuloy po na may palaganap po yung mabuting salita po ng katotohanan. Nandun po yung kaligtasan po ng tao. Doon po sa salita po ng Padawan. Yun nga po mga kababayan, na ngayon nga po sa ating mga binasa ay sabi nga, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na mga nagsisipagkanlo sa Kanya. Ano pong sinabi ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay subok. Huwag kang magdagdag
sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masumpungan kang sinungaling. Malinaw po yung mga kapatid eh. Kaya marami po kasing tao, hindi naman po talaga tunay na naglilingkod sa Diyos. Marami pong tao na ang layunin lang nila ay dumami ang miyembro. Kapag dumami kasi ang miyembro, maraming magbibigay ng pera. Ha? Marami silang pakinabang. Kaya ang ginagawa nila, iniingatan nila na yung mga miyembro nila huwag mawala sa kanila. Gagawin nila lahat. Pangluloko, pang-uuto, pagsisinungaling, ha? Kunwari, pakikitungong mabuti dahil sa pakinabang. Ayan. Kaya nga yung sabi ng Panginoon na sila'y nagsasalita ng may kagandaang loob dahil sa pakikinabangin. Ayan. Parang nakalagay doon sa binasa natin noong nakaraan sa Mikas na ang kanyang mga pastor ang kanyang mga propeta ay nanghula dahil sa pera. Yung kanyang mga tagapagturo ay nagturo dahil sa pakinabang. Ayan. No po, hindi po talaga tunay na paglilingkod. Pero sa bandang huli, sasabihin pa raw ng mga tao na yan, hindi ba sumasa atin ng Diyos? Huwag kayong matakot. O di ba? Pinapaasa yung kanyang mga miyembro sa kasinungalingan. Ha? Siya ay nagpapakabundat sa sarili, likom ng pera na galing sa mga miyembro. Habang ang mga miyembro ay dadalhin sa impyerno, dadalhin sa kapahamakan. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa aklat ni Marcos, ganito po ang pagkasabi ng Panginoon sa mga ganyang uri ng tao na hindi naman talaga sila nananahan sa aral na katotohanan. Gumamit lang sila ng mga ilang talata at ang mga ibang sinasabi nila hindi na aral ni Kristo. Ayon na sa kanilang sariling haka-haka, sariling opinyon, hindi ayon sa katotohanan. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon. Sa Marcos Kapitulo 7, talatang 6, ganito po ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ayan. May bayan po talaga. May mga tao na nagpapakitang galang sa Diyos. Mananalangin pa nga yan sila, public bago sila mag-start ng kanilang programa. Mananalangin sila, nakayuko, mga mapagpakumbaba, mga maamo. Mga maamo kung magsalita kapag nananalangin. Akala'y totoong gumagalang sa Diyos. Pero pag sila na ang nagsasalita, ang aral ay aral ng kasinungalingan. Hindi na aral ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo, yun yung mga tao na bayang iginagalang ang Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng kanilang labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Nagpapakitang galang, nananalangin public. El Mere, mga ganong panalangin. Nakatrumpa. Para sabihin sila'y makadiyos. Pero ang aral ng demonyo. Ano po? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na hanggang sa ako'y pumarian, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Malinaw po mga kapatid. Kaya dapat ang sino mang tao na nangangaral, nagtuturo, ay yung binabasa. Binabasa, hindi po hinahakaan. Nagbabasa naman po sila Babasa ng isang talata, tapos, ayon nga po sa dictionary, at ayon sa history, yan. Babasa sila ng isang talata, sabay kukuha ng mga doon sa mga nakalagay sa mga history, sa dictionary, kung ano. Para lang mapatunayan yung kanilang sinasabi. Samantalang, ang sabi ng Panginoon, ayon sa kawikaan na binasa nating kapatid,
bawat salita ng Diyos ay subok. Yan, subok po eh. Eh bakit itong mga pastor, yung mga ministrong ito eh, mga pastor na ito eh, babasa ng isang talata, sabay dikwat ng mga salita doon sa dictionary, sa history. Ha? Di po ba? Eh ang salita ng Diyos subok eh. Ha? Subok ang salita ng Diyos. Pagdating sa pangangaral ayon sa para sa kaligtasan ng tao, ang sabi sa binasa natin na ayon sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 20 talatang 30, nakalagay doon na ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Paano po natin matatamo ang buhay na yan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Paano po natin siya masasampalatayanan? Ang mga ito'y nangasulat. Hindi po sinabi rito ang mga salitang galing sa bibig ng mga pastor. Ha? Ay siyang sasampalatayanin ninyo at magkakaroon kayo ng buhay. Hindi po ganun ang nakasulat eh. Kundi ang nakasulat, ang mga ito. Ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Napakalinaw po. Kaya nga, yung sabi ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo, sa mga taong nagtuturo ng kasinungalingan, nagtuturo ng kanilang sariling aral, nagpapakitang galang sa Diyos, ngunit hindi naman katotohanan. Mga maaamo kong magsalita, nananalangin sa harap ng madla, sa publiko, pinakikitang sila'y magagalang. Ngunit ang aral ay aral ng demonyo. Ano po? Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Marcos Kapitulo 7 talatang 6, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng utos ng mga tao. Yan po ang masaklap. Marami po kasi nagpapauto Maraming mga uto-uto. Sinabihan lang na yung nagsasalita sa kanila, yung pinuno nila isugo ng Diyos. Hindi po kasi nagsisiyasat upang matuto ng katotohanan, upang maligtas. Dahil ang sabi, ang mga ito'y nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Saan po magmumula ang pananampalataya? Dito sa nasusulat. Dito sa nasusulat. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw po yan. Ang pananampalataya po na tunay, yung tunay na pananampalataya ay matatamo dito sa nasusulat. Ayon dito sa nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko lang po. Ang sabi niya,
ikalawang Korinto 1:13. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa at inyong kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang katapusan. Kailan po yung katapusan? Hanggang sa katapusan ng iyong hininga, kikilalanin mo ang isinulat ng mga apostol. Dahil pag hindi pa dumating ang Panginoong Kristo, matatapos po ang ating hininga. Habang hindi dumating pa ang Panginoong Kristo, ang buhay ng tao, matatapos ang kanyang hininga. Kaya hanggang matapos ang hininga mo, kikilalanin mo ang iyong binabasa at kinikilala. Ano po yun? Hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa at kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang katapusan. Malinaw po yan, mga kapatid, mga kababayan. At ayon nga po sa Roma 10:17, ang paniniwala o ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Saan po makikinig? Doon sa mga ministro na nagtuturo ng kanilang sariling aral? Magbabasa ng isang talata, sabay haka na. Ha? Gagamit ng kung ano-anong libro, dictionary, ha? History, kung ano-ano. Ang dami silang ginagamit. Ang sabi ng mga apostol, ang mga ito'y nasulat. Ang mga ito'y nasulat, sapat na. Ha? Upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Paano po muli matatamo ang pananampalataya kay Kristo? Sa pakikinig ng salita. Kaninong salita ang pakikinggan? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng salita ng isang tao na gumagamit ng maraming libro, gumagamit ng history, gumagamit ng kung ano-ano, para lang mapatunayan yung kanilang aral na puro kasinungalingan, na para magligaw sa maraming tao. Kaya muli po kami po ay patuloy na naghihikayat sa bawat tao na magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Napakahalaga po. Maiksi lamang po ang buhay natin sa mundo. Hindi nga po natin alam kung bukas buhay pa tayo, anong mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga po kami patuloy na naghihikayat sa bawat isa. Sa salita po tayo ng Diyos sumampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Saan makikinig? Sa salita ni Kristo. Yan po mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Salamat po. Yung nga po, napakaganda po. Kasi po yung salita po ng Diyos, subok po yan. Ano po? Pag sinabi kong subok, ang Diyos po yung nagsalita. Kalasan, pag yan po yan po yung pinapanangga mo. Ika, pag sana, hindi sila mananay. So, ito sa salita ng Diyos. Kasi ginagamit po yung salita. Salita po ng Diyos, subok. Sigurado po yun. Sure yun. Dito po sa abad po ng ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 15 patuloy. Ang sabi po rito, at inyong ariin na ang pagpapainahon ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibigay sa kanya ay sinulatan kayo. Yung pagpapainahon ng ating Panginoon, naghihintay na pag-ibigay siyang Panginoon, na naghihintay po siya na yung tao po ay kumbaga sa amin maligtas na makakating sa pagkalat ng katotohanan. Sabi po rito, 16 po, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon sinasakta ang mga bagay nito, na doon may ilang bagay na mahirap po nawain. Hindi po meron pong mahirap po nawain. At inisunsay ng mga di nakakaalam at
ng mga walang tsaga. Wait, mga walang tsaga po. Hindi po nila maunawaan, kaya ginagawa po nila, binibigyan po nila ng ibang kahulugan. Magbibigay po sila ng ibang paliwanag. Walang tsaga, hindi pinagtatsagaan. Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Papahamak din nila. O kapahamakan po ng mga bagay na hindi mo maunawaan, tapos binibigyan mo ng ibang kahulugan at sabi kapahamakan. Ang sabi ko rito, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga pulog kayo sa inyong sariling katyagaan po. Tatyagaan po, nagtitich ka na. Tapos maililigaw ka, maililigaw ka ng mga nagsasalit sa Diyos. Papakilala ka. Dahil din sa mga maling aral, ang hindi po aral ni Kristo. Ang sabi, mga ulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Kaya dapat magsiligaw kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Yesu Cristo sa mga pinanawa ang kalwalatian at magputilang pasya. Kaya dito po mapapansin po natin na talaga pong meron pong mga salita po, pangungusap po rito na mahirap unawa. Kaya alam po yung mga hindi matyaga, ginagawa po nila, binibigyan na po nila ng ibang kahulugan salita po ng Panginoon. Kaya naway maging maingat po tayo na tayo maging masikap. Pagpupulay-pulay po, pulay-pulahin po natin sa tao. Kaya sa inyo pong lahat, mga patuloy po na nakikinig po yung mga lahat po, yung nagat po tayo ng lagi po tayo at tulungan po tayo ng at tayo po gamitin at kararaman po tayo. Nagawa. Muli po mga kababayan, kami po ay patuloy na naghihimo sa bawat isa na tayo po ay patuloy na manahan sa aral ng Diyos, manahan sa aral ni Kristo. Sapagkat ang sino mang tao na hindi nananahan sa aral ni Kristo, ayon nga po sa ikalawang Juan, talatang 9, nang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Wala po sa iyo ang katotohanan, wala po sa iyo ang Diyos, hindi ka tinatahanan ng Diyos. Kaya dapat po tayo po ay nasa katotohanan. Kung ano yung aral na ating tinanggap at pinakinggan, yun po natin sampalatayanan. Ganun din po natin ipahayag. Diba? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo na wala silang ibang isinusulat eh. Wala silang ibang sinulat kundi yung ating binabasa. Ang nangyayari po kasi sa ating mga binabasa ayon dito sa Biblia, nagkakaroon po ng kanya-kanyang imbentong aral, haka-haka, mga aral na walang katotohanan. Kaya ang nais po ng Diyos ang sabi ng Panginoon nga na maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Wala po tayong magagawa eh. Dahil ang salita po ng Diyos ang mananayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang katapusan. Kaya nga subok po kasi ang salita ng Diyos. Malinaw po ang binasa eh. Sa Kawikaan 30 talatang 5, na bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na mga nagsisipagkalo sa kanila. Kaya nga ang sabi, huwag kang magdagdag sa kanyang salita. Baka kanyang sawayin ka at masumpungan kang sinungaling. Yun po ang aming patuloy na panghihikayat sa inyo mga kapatid. Ang aming pong panghihikayat ay hindi po sa pagsisinungaling. Hindi po sa pagkukunwari. Ang aamo na nanalangin public para makilala silang puno ay ito. Ngunit pagdating sa mga lumalabas sa kanilang bibig ay puro kasinungaling.
Kaya muli po ako si Brother Orly na patuloy na naghihikayat sa bawat isa na tayo po ay patuloy na manahan sa aral na ito. God bless po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Brother, ibalikit ko. Ang palain ko kayo, sinasagot sa'yo ng Panginoon. Dahil ko sa natulog ka na. Hindi ko lahat.